environment na nangyayari sa atin. Not only in Bulacan naman di ba? Not only in Bulacan, but the whole Philippines, kung saan bumabaha. But not only in Philippines, but the whole world. Nakita naman yun yung climate change. Di po ba? So ngayon, inapruban natin ng Provincial Development Council yung pina-apruban ng NEDA regarding sa budget at pagpasok dyan sa region, ano po, at sa national government, yung pag-aaral regarding sa climate change, yung pagbabago ng panahon. Yan po yan. So, yan po yung inapruban ng ating Development Council nung isang araw. And I am the chairman of the PDC Full Council meeting. At para ito ay maapruba na sa 500 barangay, the whole Philippines, from mula doon sa norte hanggang dito sa Mindanao. Yan po yan. Well, ito naman sa atin, yung problem to solve, yung ating solution to the problem regarding the flooding, ito po yung the solution mula sa upstream and sa low stream, sa downstream. So, kailangan po natin ito. Meron na po tayong dalawa. Ano po? Bali, actually, tatlo na po ang nakaabang na rito. Pero yung dalawa, yung isa ginagawa na. Ito po yung tinatawag na water additional dam. The man-made dam doon po sa upstream. Kasi po pag tag-ulan, napakalakas ng tubig sa kabundukan. Diyan po nanggagaling ang maraming tubig sa kabundukan pag umuulan na. Pupunta ngayon sa mga dam, papunta sa last dam natin, which is the Bayabas Dam. Dito sa inyo, lahat po tayo talaga, dito sa inyo maraming pinanggagalingan ng baha. Galing ng Pampanga, galing dito sa Bustos Dam, ano po, at siyempre galing din doon sa kalangitan ng ulan, at galing din sa high tide. Kaya po yan. So ano ba yung mga solution dito? Well, yung sinasabi kong dalawang solution muna tayo dito, hindi po ito agad matatanggal kasi matagal po itong gagawin. Ito po yung Bayabas Dam. Yan, hindi po sinigang na Bayabas to Bayabas Dam. Okay. Ano ba yung Bayabas Dam? Ito po kasi yan. Ito pagkakasunod-sunod yan kasi. Angat, Ipo, and then Bustos Dam. Ang pinakahuli dyan, Bustos Dam. Okay. Why we need additional dam? Okay. Yung po sinasabi kong additional dam ay ilalagay po yan sa pagitan ng Ipo at ng Bustos. Dahil yung mga local waters na nagagaling sa upstream, bumababayan sa Angat, bumababayan sa Ipo, yung mga tubig, at yung mga nakakalusot dyan, dadaan, magigilid sa mga dam, bababayan sa Bustos diretso. Okay. Now, para po masalo lahat yan, sasaluhin yan ng Bayabas Dam. Kasi alam niyo po, ang ulan ay blessing na Diyos, na biyaya ng Diyos. Kailangan masalo natin ito at hindi masayang. And at the same time, magamit na rin, katulad ng sinabi ni Alex kanina, yung ating mga magsasaka. Kasi pagdating ng tatlo yun, wala na tubig. Di mo ba? Wala nang panghugas. Di mo ba? Wala na tayong magamit. So, ang Bayabas Dam po ginagawa na ngayon sa pagitan ng Ipo at ng Bustos, which is the Bayabas Dam. And at the same time, nung isang araw, nakipag-meeting na po tayo sa isang contractor na kinakailangan magkaroon din ng upstream megaline na nakapaligid dyan. Ano po, para masalo na rin. Lahat yan. Kailangan pa ng additional 2 dams. Yan po yung aking pag-aaral dito. Ano po? 2 dams. Na-request na natin sa ating NIA. NIA po kasi gagawa niyan. At least mga 2 pa. O isa pa. Para masabu po lahat yan. Pero yung Bayabas Dam, malaki na po yan. Pag nagawa ito, 10 na lahat. Okay? Even the local, may megadike upstream. Okay? And then, yun po, hindi na bababa sa baba. Libre na tayo. Medyo makakabawasan na yan. Now, hindi po kasi basta-basta mawawala ito lahat. Yung isa natin nakaabang, ito nakaabang po natin, ay yung desilting natin. Yung mag-uukay na po tayo sa main river. Hindi po tayo, hindi po ito katulad ng ginagawa namin ni Kongdad ngayon, nung pag-upo namin, nag-ukay na po kami nag-desert na po kami, nag-dredging na kami sa mga local rivers. Yung mga Kalumpit River, yung mga Hagunin na yan,
yung mga maliliit na ilog. Yan po yung ginagamit namin yung mga backhoe na tinatawag, yung parang kutsara. Now, hindi po ito gagamitan ng backhoe, yung main river. Kasi I issued executive order since 2019 regarding the study itong ating kailugan. Dahil matagal na itong bahan na to, Vice Governor pa lang ako, bukal pa lang ako, bumabaha na po talaga. At kailangan dito mag-aral, kailangan pag-aralan, kailangan magkaroon ng solusyon. Dahil pag hindi po, lalala ng lalala. Ano po? So nag-issue tayo ng executive order noong 2019, tapos pinag-aralan ng TCSC company at nag-report sa akin ng TCSC company noong 2022 at 2023. Sinabi nila, ang bunganga ng ilog natin, the main river, ay very silted na. Parado na. Kaya hindi po makaagos na mabuti ang mga tubig dito. Ano po? Kaya yung baha lalong tumataas. Now, maghuhukay na po tayo at magdidisel na po tayo by this October. Mag-ground launch po kami. Ito po yung draga, kung tawagin. A big barge. Draga na halos mataas. Mababa lang po dito sa gym na ito. Na ito po yung huhukay ng malalim. Huhukayin mo nila yan, unahin nila yung mga bunganga ng ilog para matanggal ang mga bara. Pag ito po, siniguro nila in 1 year. Pag naka-continuous gano'n, nakapag-continuous silting tayo, hindi man po natin totally matanggal lahat ang baha. At least, kung hanggang dito, ang baha, at least magiging hanggang dito lang. Yan po yan. Tapos, creation pa ng Bayabas Dam, matapos lang yung Bayabas Dam, libre-libre na po tayo. Ayan po. Actually, hindi pa talaga matatanggal kasi meron pang high tide. Ano naman ang solution sa high tide? Good news. Kami pong tatlong governor, Governor Pineda, Governor Garcia, and ako pong lingkod, ang inyong lingkod, ay meron kaming ipinaglaban dito na inilatag natin sa probinsya ating national government yung mega dike. Ayan. Go, bakit kailangan pa ng mega dike? Meron ng mega dike sa taas. We need mega dike dito po sa downstream. Yung po ang haharap naman sa tubig na manggagaling sa dagat. Ayan, haharangan po yan. At ang magandang balita dito, na-approve na po ng NEDA at mabudgetan na. Ang sinasabi namin dapat from Bataan to Cavite. Pero ang na-approvean from Bataan to Metro Manila. Ayan po, yung mega dike na ito, mabudgetan na po ng NEDA at yan po ay para ito ay magawa na. Pag nagawa na ito, nagawa ito, nag-diesel tayo, pwede na po tayong maimbing ng matulog na maimbing. Ano po? Yan po yan. Ito po hindi kwento lamang. Ito po ay pinagsusubikapan natin ng provincial government. Kasi ang pangarap ng inyong lingkod, bago po ako magtapos ng termino ko, masolve natin ang baha. Ano po? At may maiwan tayong legasiya dito sa ating lalawigan ng Bulacan. Sapagkat napakalaki na pong problema ito. Kung hindi man po na nagkaroon ng solusyon ng mga nagdaang panahon, ay tayo po ay gagawa dito. At sa tulong ninyo, sa suporta nyo, yun po ang pagtanaw ko ng utang na loob sa inyong lahat, mga minamahal kong guro. Ano po? So thank you sa inyong pagtitiwala sa amin ni Vice Gov. Alex. And bakit ba kailangan natin magkaroon din sa baba, sa downstream, sa kapatagan ng additional man-made dam? Bakit? Kasi pagdating ng ulan dito, bababayan, nasolve dito, mayroon pa tayong problema, yung baha at ulan, pupunta yun dun. Mga ulan na yan, doon sa mga tinatawag nating man-made dam dito sa kapatagan. At dito sa District 1, I would like to announce to all of you dito sa Kalumpit at dami na dito mga gunay malolos. Nakita nyo yung daan papunta doon sa may Pulusan. Hindi ba yung tubig doon? Ang tubig doon, kaliwat kanan. Yung po, whole year round, may tubig yun. Hindi na po napakinabangan ng mga mag-isaka yun. Dati po ay may mga tanim yun. Ngayon, pag tumakakaroon, kahit mainit ang araw, may tubig. Tama po ba? Nakita nyo? Yung papunta ka ng Bulusan, Santa Lucia, Mayto, yung San Jose na yun. Di po ba? Yung kaliwat kanan na yun, yun ang nakita namin ng ating engineering office. Kaya ang ginawa ko, Dad, ito yun. Ito ang dapat nating gawin. Ito yun, dapat nating i-request sa ating mahal na Pangulo. Kaya ang ginawa natin, we wrote a letter
and sinend natin sa ating OCD, patunta sa ating Pangulo, at ito po yung gagawin nating man-made dam sa baba. Bakit kailangan natin yan? Kasi dyan na pupunta ang mga tubig. Ano po? And at the same time, magagamit na rin ng ating mga farmers and fishermen po yung lugar na yan. Ano po? And at the same time, yung mga lupang iyan, na pag-aari ng mga pribado, pwede na lang ibenta na. Ano po? Pwede na lang ibenta yan nila. Kasi hindi naman nila mapapakinabangan eh. O sa mapapakinabangan nila ng pera. Di po ba? So yan po ang pinarequest natin.